Ayun, magandang araw ulit. Magandang araw sa inyong lahat. And ako po pala si Jan Christian Pepito Manluan para iulat sa inyo ang daliba ng bayan ni Rio Alma. So, ah, magsimulan na tayo. Ah, ano nila naman paksa na akta sa sulat na ito? Ang itong tula na ito ay tungkol ito ah, sa mga frontliners and lahat ng mga kinikilalang bayani ng pandemic. So, ito, itong tula na ito is tungkol to sa kanila no, kung paano pinakita nilang angas and dito dito na nasabi na parang na binahangaan niya mga frontliners sa generation na ito dahil silang tanging lumalaban para sa atin. Lalo na mga guro natin na nagsisilbing gabay na din gabay na din sa atin sa mga panahon na nasa lockdown tayo, nasa bahay lagi. And nasasabi ko na ano, nasasabi ko na nasabi ko na ito itong na sila ay mag, na ma, sila ay may angking at talento and tinutugiri ang bayani ng ng pandemya. So, next, ano ang nais nitong ipadama sa sinumang mababasa? Nais ipadama nito sa atin na na lahat tayo, lahat ng mga frontliners ay mga bayani and padama sa atin na kanilang tapang, kanilang sakripisyo para lang sa atin sa mga panahon na hindi taliwa sa atin yung panahon na yun and masasabi ko na hindi hindi masasayang yung na na hindi pa hindi na hindi masasayang yung kanilang sakripisyo para sa atin even though na buhay ang kanilang kapalit pero pinili pa nila na lumaban para lang sa atin. And dito ito masasabi ko na lahat na hindi walang binibilang bilang pinipili na gender para sa atin. And lahat tayo ay lumalaban para sa ating kinabukasan. So, next, at paano ito ipaparating? Parating ito sa atin na dapat tayong maging ang aswan and hindi ano hindi 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 wag natin apektuhin natin yung kasiraan natin sa mga bagay na ito and masasabi ko na lahat tayo ay pantay-pantay sa mga henerasyon na ito and walang makakapagsabi na hindi to ang hindi pa to ang katapusan ng mundo and nandito pa tayo nabubuhay para laban pa tayo sa mga pagsubok na hinarapan natin. So, next, sino ang may akda? Okay. Si Rio Alma po, si Rio Alma ang aking akda, ang sumulat ng tula na ito, isa siyang isa siyang writer ng or manggagawa ng tula, poetry.
na ginagawa niya to na hindi na yung mga paninitikan about sa kasalukuyang issue para sa ating bayan. And nasasabi ko lahat ng mga sinulat niya ay magaganda and mga kabuluhugan, makaka makakabulugan sa ating kinabukasan. So, next, sino ang kanyang impluwensya sa pagsusulat? Ang kanyang mga impluwensya sa pagsusulat ay mga special. Una, tayo mga Pilipino, tayo yung mga naapektuhan ng mga sakit. Walang pinipili katulad sinabi ko, walang pinipili na gender or kasirayan natin. Lahat-lahat tayo ipantay-pantay sa mga nangyari nito. Walang malakas o mahina sa atin. Lahat tayo ay parehong nanghihirap. Pareho tayong nanghihirap sa henerasyon na ito. So, anong kaisipan o dominante sa Manila sa tingin niyo nakapekto sa kanyang pagsusulat ng akda? Yung dominante sa kanya yung una, yung kalakasan pananampalataya na nandyan sila para sa atin, yung mga frontliners, and maging nakarelay lang tayo sa kanila yung mga pangyayari na ito. And masasabi ko na hindi pa huli ang lahat para sa atin ang gawain na ito. And nawa sana lahat tayo ay pantay-pantay na tayo at hindi walang discrimination between sa atin at sa kapwa natin. Lahat tayo ay naapektuhan, walang mayaman o mahirap sa sitwasyon na ito. Lahat tayo damay-damay na sa mga nangyayari sa mundo ito. So, next is, ano sa tingin nyo ang naging inspirasyon sa may akda sa pagsusulat? Ang inspirasyon ng may akda ay mga frontliners na bayani sila sa atin, katulad na sinasabi ko nga. Nag-inspirasyon niya ito sa atin, nag-inspirasyon ito na masusulat to mga ito para sa atin, and lahat tayo nawa ay maging pantay-pantay tayo sa mga ginagawa natin, and hindi maging watak-watak sa mga nangyayari natin dahil hindi tayo parehas ng ating kasarian, or may pangatlo pang kasarian para sa na nabibilang sa grupong ito. And lahat tayo, walang discrimination mangyayari nito, at lahat tayo nawa sana ay magbigayan, magmahalan tayo. Walang pinipili na gender o kasarian para sa atin. Kung ano ka, doon ka, and tanggapin mo ang gampanin mo bilang isang mamayan para sa bansang ito. So, conclusion nito is maging malakas tayo sa mga bagay na pagsubok na kinaharapan natin, at huwag tayong basta-basta susuko. Dahil pag sumuko tayo, wala na tong silbi para sa atin. And nawa po sana lahat po tayo na hindi masisira ang ating kasarian or ang ating gender,
sa mga ganitong bagay sa senaryo, and nawa sana lahat tayo hanggang ngayon ay tanggapin natin sila bilang iisa, and kung ano mang gusto nila hayaan mo sila, dahil sila lang din sila na makakaintindi sa kanila, and nawa sana na pakinggan na nawasan niya ang Diyos ng bahala para sa kanila sa kanilang gustong iparating sa atin. Yun lang yung yun lang yung ano ko ngayon sa araw na ito, and nawa po sana ay maintindihan nyo, or maunawaan nyo ang aking ni-report sa araw na ito. Yun lang po, aking report sa araw na ito. Salamat po sa inyo. Yun lang po sa araw na ito. Maraming salamat.